Paano ba mag-troubleshoot ng system sa isang aircon unit gamit lang itong gauge manifold at saka plummeter? Tulad nito, yung kapane ko hanggang ngayon hindi pa rin nag-provide ng thermometer. So ang technique mga master, alam naman natin yung tamang suction at saka discharge ng type ng refrigerant. Ito kasi siya mga master, R22, 60 to 70 suction pressure, 280 to 300 yung discharge pressure. So yung nakuha kong reading nito mga nakaraan master, yung suction pressure niya is 45, discharge pressure 320, maabot pa ng 400. Tapos yung running ampere ng compressor maabot ng 42, kaya nagtitrip itong overload relay ng magnetic contactor. Kaya nagpalit ako ng liquid line filter dryer mga master. Dahil nga mataas yung discharge pressure, ibig sabihin may partially clog ka sa system, either itong liquid line filter dryer o kaya yung metering device. So ang ginawa kong ginawa mga master, liquid line filter dryer. Okay? So ngayon, matino na. Okay na. Ayan. Diba? So ganun yung tekniko mga master. Pag-check ng system ng isang aircon unit, kahit gauge manifold at saka plummeter lang yung gamit natin. Basta alam mo yung tamang suction pressure at saka discharge pressure ng type ng refrigerant. Okay? Shoutout master. So ganito ako magdagdag or mag-refill ng refrigeration oil sa isang compressor. Dahil nga wala kaming oil pump, vacuum pump lang yung gamit natin. While nag-vacuum ako sa system mga master, naglagay na ako ng extra gauge hose. Ilublob yung dulo dito sa may galon ng oil. Tapos yung kabilang dulo, kinabit ko dito sa may service port sa body ng compressor. At lagi nating i-monitor itong sight glass ng compressor dahil ang tamang oil level ng compressor kalahati nitong sight glass. So ganito lang ako magdagdag or mag-refill ng refrigeration oil sa isang compressor without oil pump. Ang gamit ko, vacuum pump. Okay? Leak test tayo mga master. Outdoor unit. So may leak dito sa liquid valve. Ayan o. So i-leak test ito natin mga master dahil matagal tong na-stock at saka radiator type yung condenser na to. Kakabit natin ito bukas. Paano ba mag-troubleshoot ng system sa isang aircon unit gamit lang itong gauge manifold at saka plummeter? Tulad nito, yung kapane ko hanggang ngayon hindi pa rin nag-provide ng thermometer. So ang technique mga master, alam naman natin yung tamang suction at saka discharge ng type ng refrigerant. Ito kasi siya mga master, R22, 60 to 70 suction pressure, 280 to 300 yung discharge pressure. So yung nakuha kong reading nito mga nakaraan master, yung suction pressure niya is 45, discharge pressure 320, maabot pa ng 400. Tapos yung running ampere ng compressor maabot ng 42, kaya nagtitrip itong overload relay ng magnetic contactor. Kaya nagpalit ako ng liquid line filter dryer mga master. Dahil nga mataas yung discharge pressure, ibig sabihin may partially clog ka sa system, either itong liquid line filter dryer o kaya yung metering device. So ang ginawa kong ginawa mga master, liquid line filter dryer. Okay? So ngayon, matino na. Okay na. Ayan. Diba? So ganun yung tekniko mga master. Pag-check ng system ng isang aircon unit, kahit gauge manifold at saka plummeter lang yung gamit natin. Basta alam mo yung tamang suction pressure at saka discharge pressure ng type ng refrigerant. Okay? Shoutout master. So ganito ako magdagdag or mag-refill ng refrigeration oil sa isang compressor. Dahil nga wala kaming oil pump, vacuum pump lang yung gamit natin. While nag-vacuum ako sa system mga master, naglagay na ako ng extra gauge hose. Ilublob yung dulo dito sa may galon ng oil. Tapos yung kabilang dulo, kinabit ko dito sa may service port sa body ng compressor. At lagi nating i-monitor itong sight glass ng compressor dahil ang tamang oil level ng compressor kalahati nitong sight glass. So ganito lang ako magdagdag or mag-refill ng refrigeration oil sa isang compressor without oil pump. Ang gamit ko, vacuum pump. Okay? Ayun o. Nanghingi na naman ng bago mga master. Sira ng magnetic contactor para sa heater. Kapag ganito na yung electrical connector or lugs mga master, ayan o. Mitim na siya. Kailangan natin palitan agad to
para sigurado na safe yung compressor. Okay? So yan, nag-vacuum na tayo mga master. So ito yung bagong liquid line filter dryer na pinalit natin. In-oversize natin 305 para tatagal. So i-vacuum lang natin kahit mga 1 hour dahil wala nga tayong micron gauge. Saka tayo magkarga ng refrigerant 22. Okay, magkarga tayo ngayon mga master ng refrigerant 22, B4 at saka liquid. So ngayon master, kakatapos lang nating nag-evacuate sa system dahil nga nagpalit tayo ng liquid line filter dryer. So ngayon, karga tayo ng liquid. So kapag liquid mga master, dapat sa discharge line. Okay? So yan, nakatawab yung tangke natin. Liquid ang ikakarga natin sa high side. Pasok ng refrigerant sa may discharge line. Pag mayroon namang access or service port before at saka after ng liquid line filter dryer, pwede rin tayo magkarga ng liquid dyan sa portion na yan. So ngayon, itatayo natin yung tangke. Dapat nakasara na yung high side sa gauge manifold. Magkarga tayo ngayon ng before. Dito tayo magbubukas sa may low side na gauge manifold. So ang pasok ng refrigerant mga master sa may suction line. Okay? Charge line. People. Suction line. I-flare natin to mga master, itong 5.8. So gagamitin natin to mga master pag flashing, para mabilis tayo mag flashing sa system pag kailangan natin ng 5.8 na adapter. So ito yung ginagawa ko mga master para mabilis yung trabaho. So ngayon i-flare natin to mga master. Yung technique nito master para hindi matupi tsaka maganda yung pagka-flare, lalo na pag ganito lang yung gamit natin na flaring tools, mga hindi original ba. So technique nito ganito master. Ito siya master, gagamitin natin to pang flashing ng system. For example, kung meron tayong ipa-flash na indoor unit, ipa-flashing na indoor unit na gusto mong ibaliktad mula dun sa suction, labas dito sa labas sa gas line, pasok sa gas line, labas sa may liquid line. I-5.8 naman yung mga split aircon na, so 5.8 yung pipe ng suction or gas line ng mga split aircon. So ngayon ito yung gagamitin natin. Okay, so bibili lang tayo ng adapter, bilan tayo ng coupling. So kaya connectin natin yung agad. Okay, so ngayon mga master, i-flare natin to. Ang technique nito para hindi matupi or maganda yung pagka-flare nito, lalo na pag hindi automatic yung flaring tools natin, tulad lang nito na made in Taiwan. Okay lang naman ito, pero kailangan natin ng kunting technique para maganda yung pagka-flare ng pipe. So tulad dito, so yung technique mga master, ito yun. So yung technique mga master, ganito. So yung technique ganito. So yung technique mga master, ganito.
okay lang yung mga automatic na flaring tools mga master. Hindi kasi yun bigla yung hindi kasi ito katulad dito, hindi kasi yun katulad nito na kaganon yung ano niya, pagka-flare. Yun kasi pagilid yun eh, kaya dahan-dahan na ibubuka niya yung pipe. Ito kasi sabay yung lahat na sabay, ito siyang bababa lang kasi ito eh. Kaya pag pangit yung kaya pag hindi natin ayusin yung labi nito, may portion na matutupid. Kaya maganda rin yung automatic. Pero ito maganda naman, kailangan lang ng technique tulad nito. So yan, tingnan yung mga master. Paloob yung labi niya dahil nga pinutol natin ng cutter, ng tube cutter. So okay lang sana kung hindi hindi paloob yung labi niya, dahil pag puputulin natin gamit yung tube cutter, mayroong labi na papasok paloob. Kaya kailangan natin, para maganda yung pagka-flare, kailangan natin para maganda yung pagka-flare nito, bubukahin natin konti gamit itong handle ng flaring tools. Handle, gamit itong handle nito. So ipasok mo lang siya dito, tapos ikutin mo lang mga master para bubuka ng palabas yung labi. Ayan, diba? So ayan mga master. So ngayon saka natin buka gamit ito. Saka natin flare. May guide na kasi siya dahil nga inano na natin. Tigas. So yan mga master. So ayan mga master. Ba? Kasi pag hindi natin bukahin ng konti yung labi niya palabas, may portion kasi na papasok. Dahil nga papasok na yung labi niya dahil sa pagputol dito. Dahil nga sa pagputol natin. So, yun lang yung technique. Ganunin lang natin gamit ito. Buka lang natin ng konti. So, ganun lang yung, so, yun lang yung technique. So, ganito yung technique. So, ganun yung technique. Ibuka natin gamit ito. Para may guide na siya, diretso na lang siya ang buka.
Ah, pang ligtis ko to mga master, lalo na pag pang ligtis or pang plasing ito, mayroon lang tayong adapter dito na meron tayong coupling dito, meron lang tayong union dito para may kabit. Kung gusto mo mag-plasing na pabaliktad, in dun sa gas line, labas dun sa liquid line, so ito yung gamit ko, ba? Oper. Pura laki itong skill na eh. Super Mapi. Bastard. Super Mapi. $100 20 40 60 70 160 PSI. चला